Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ng kapatid po ng presidente na tinatawag po niya ang kanyang kapatid na isang bangag. Ayon po sa kanya, mga kababayan, ay nagsalita na po tungkol po kay Madriaga. Ayon po kay Senadora Amy Marcos, ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang pahayag po ni Senadora Amy Marcos. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yun lang po. Ma'am, pero kilala niyo si Madriaga na talagang tao ni BP Sara? Huhi! Sino ba yun? Hindi siya kilala. Pero ma'am, doon sa ginawa niyo ngayon na press con, di ba possible na umakyat dito sa Senate yung impeachment case? Hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo at palagay ko walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan hindi naman totoo. Are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Ganyang mga testigo ang ihaharap sa Senado, mahiya naman sila. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga Paano? Paano hindi ko konsintihin? Real talk. Hindi po ba? Napakarami na pong natuklasan ng taong bayan na anomalya, aligasyon sa Pangulo. Tapos ngayon, sasabihin nyo po kung hindi ko konsintihin. Yan nga po ang kanilang pamamaraan. Para yung sinasabing yung sila ay maparusahan sa ginawa nila sa taong bayan at sa pera ng taong bayan at sa ginawa kay dating Pangulong Duterte. Yan nga po pamamaraan para mailigtas nila lahat ang kanilang mga sarili sa darating na mga panahon. Kung magiging presidente si Inday Sara, lahat ng ginawa nila katulad ngayon, mag-iisang taon na, ang mga nagnakaw sa taong bayan ay nananatiling malaya. Hindi po ba? Hindi po ba security nila yan? Na pagkaisahan nila, pagtulong-tulungan nilang pabagsakin si BP Sara. Hindi po ba, Senadora Amy Marcos? At kayo mismo, sigurado kayo sa kasinungalingan na ginagawa ng mga politiko ngayon. Lalong-lalo sa sinasabi nyo diyan sa House of Representatives. Dahil si Ramil Madriaga pa ang kanilang witness. Halos lahat po ng witness na ipinakikita nila, ipinipresenta nila diyan sa House of Representatives na nakikita ng taong bayan ay puro po, di po ba, karamihan may krimen, karamihan galing pa sa kulungan. Unbelievable. At karamihan ay puro po artista yata. Napakahusay umarte. Hindi po ba? Iisa po ang script. Hindi kaya, katulad po nito, ilan na po yung pinipresenta nila dyan na lahat po ay nag-iiyakan. Nag-iiyakan po lahat Hindi po ba katulad po nito?
Ibalik tanaw po natin. Kauna-unahan po dyan, di ba? Si Mabilog, natatandaan nyo si Mayor Mabilog, yung nasangkot po sa pulburon na nagtago ng mahabang panahon. Hindi po ba naabsuelto na? Yan din po, umiiyak. Pagdating naman po kay Kerwin Espinosa, yung mayor, mga kababayan, napulburon din ang issue. Umiiyak din. Pagdating naman po kay Garma, issue naman po yata ito ng korupsyon. Mga kababayan, umiiyak pa rin. Pagdating naman po dito sa huli, na kanilang testigo na naman, umiiyak na naman, mga kababayan, si Madriaga na isa pong kidnapping. Di po ba? Kidnapping po ang kaso nito. Nakakulong na po ito eh. Di po ba? Kidnap po ransom. Nakita nyo po, ang pinipresenta sa taong bayan, karamihan dyan sa House of Representatives, lalo ngayon, mga kababayan. At hindi mo pwedeng tanungin. Saan ka nakakita? Yung kredibilidad ng witness mo ay hindi pwedeng tanungin, mga kababayan. Papupuntahin nila dyan ang Vice President, pero hindi pwedeng tanungin yung kanilang testigo. Ano yan, lokohan? Alam naman po ng taong bayan, Senadora Amy Marcos, na ang inyong kapatid ay may pinagtatakpan. At alam din naman po ninyo sa sarili nyo, ang inyong kapatid ay marami ng ginawang kalukuhan. Kalukuhan di umano sa bansa. Hindi po ba? Kasi mismo kayo, alam nyo ang problema ng bansa. Alam nyo eh. Alam nyo. Alam nyo ang nangyayari sa budget. Alam nyo kung paano ginawa. Diyan sa mga flood control project. Hindi po ba? Puro iskandal. Alam nyo. At kayo, may alam din kayo diyan sa mga pinapuputok ng mga soldiers at 18 Marines, mga ex-Marine. Hindi po ba? Alam nyo yan, may alam kayo. Kaya lang po, kung magpahayag po kayo sa taong bayan, utay-utay, dahil mismo rin kayo, excuse me po, alam nyo rin sa sarili nyo na ang inyong kapatid, pagdating ng tamang panahon, ay haharap sa isang damukal na paglilitis. Paglilitis na kailangan niyang patunayan na hindi siya nagnakaw at kailangan niya rin patunayan na hindi siya ang may kagagawan sa ginawa kay dating Pangulong Duterte na wala man lang due process, pati ang ating soberenya ay nalagay sa alanganin. Pati ang ating bansa ay napunta sa kahihiyan dahil meron tayong sariling judicial nagpapanksyon, binaliwala ng inyong kapatid. Hindi po ba? At ang gobyerno po ngayon ay sindikato. Alam din po ninyo yan, Senadora. Sindikato ngayon, di umano ang gobyerno. Sabwatan. Hindi ba? Alam nyo yan. Kayo nga mismo alam nyo na hindi totoo ang sinasabi ni Madriaga. Bakit hindi nyo inumpisahan noon pa na magsalita ng magsalita? Dire-diretso sana kayo nagsalita mula pa nung 2023, 2022, bago pa mag-2023, binabakbakan na. Sinisiraan na ang pamilya Duterte. Hindi po ba nanahimik din kayo? Hindi po ba? Puro ngingas kugon. Katulad niyan, yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, nanahimik na din po kayo. Tahimik na rin po kayo. Hindi po ba? Hindi na rin po kayo maingay. Ngayon, pinababagsak si Vice President, napakatagal na. Napakatagal na, 2023. 2026 na ngayon. Inumpisahan pa bago matapos ang 2022 hanggang 2026. Sarit-samot paninira na. Yan lang din ang makikita at maririnig ng taong bayan sa inyo. At sino po ba nagbibigay ng problema sa bansa? Sino po ba? Senadora. Mag-aanim na taon na.
Dahil nga po sa isip at puso nyo, ayaw nyo rin mag-step down ng kapatid ninyo. Hindi po ba? Hindi rin matanggap ng inyong puso at isip ang inyong kapatid ay mawala sa kapangyarihan. Kaya nga nangyayari ito eh. Dahil ang inyong kapatid ay tuloy-tuloy sa ginagawa niya. Sa ginagawa niyang hindi maganda sa pamilya Duterte at sa bansa di umano. Hindi po ba, Senadora? Hanggang salita lang po kayo. Salita na utay-utay. Hindi po ba, mga kababayan? Katulad niyan, binasag nyo, pinagsasabihan nyo inyong kapatid. Pinagsasabihan nyo. Hindi naman gagawin ng kapatid nyo yan. Hindi ba? At yung kapatid nyo, hindi rin marunong mahiya. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Ini-impeach nila ang Vice President pilit sa confidential fund na 125 million, mga kababayan. Pero, yung kapatid niya, magmula ng 2023 hanggang 2026 ngayong taon, hindi bumababa sa 4.5 billion ang confidential intel fund. Hindi po ba napakakapal ng muka? Ang impeachment, mga kababayan, na pinapayagan niya dahil siya ang commander-in-chief, pinapayagan niya ang impeachment. Ini-impeach mo isang vice president sa 125 million. Samantalang ikaw, billion-billion ng iyong confidential intel fund. Hindi po ba nakakahiya yun? At hindi po ba kakapalan ng mukha yun? Bakit po? Gusto rin ng taong bayan masilip ang confidential intel fund mo eh. Di po ba? Dahil yung sa'yo, billion-billion. Hindi po ba mas marami dapat seguridad ang pera ng taong bayan sa billion-billion? Kung saan napupunta ang billion-billion sa loob lang ng 12 buwan? Sa intel, sa sinasabi mong confidential intel fund? Di po ba? Pakapalan na lang po kasi ng muka. Hindi po ba? Mas malaki pa nga ang confidential intel fund nung nakaraan na si Boying ay naging ombudsman. Ayon kay Senator Marcoleta, hindi bababa sa 1.5 billion. Hindi po ba? At napakalalaki po ng confidential intel fund na hindi naman po nila sinisilip. Kasi nga selective. Selective. Kailangan nyo pinababagsak lang. Kaya nga pakapalan ng muka. At kahit anong salita ang gawin mo, Senadora Amy Marcos, manhid na po ang pagmumukha ng kapatid ninyo. Di umano. Dahil ang una po kasi na nagpapamanhid at nagpapakapal sa pagmumuka ng lahi ninyo, di umano, ay yung mga ginawang kasalanan sa bansa. Hindi po ba? Napakarami po kasing sasagutin ang gobyerno ng inyong kapatid. Ubod po ng dami. Kauna-unahan na yung ginawa kay dating Pangulo Duterte at yung kaperahan ng taong bayan. Yung aming buwis. Hindi po ba? Napakarami iskandalo. Napakaraming corruption issue ang inyong kapatid. Kaya hindi po nila nanaisin na maging presidente si Inday Sara at isang Duterte. Alam po ninyo yan, Senadora Amy Marcos. Kahit po kayo mag-iiyak dyan, magyayaw-yaw, kung sindikato ang gobyerno na inyong kapatid di umano, walang susunod sa inyo. Hindi po ba, mga kababayan? Ang kailangan po ng taong bayan, yung sinasabi pong pagsasalita na may pangil. Lagyan nyo ng pangil. Lagyan nyo ng tapang. Hindi po ba? Pangunahan ninyo. Pangunahan nyo. Katulad ng ginagawa ng ating mga kababayan. Hindi po ba? Nagsasalita na. Diyan. Di ba? Pangunahan nyo sa EDSA yan. Pangunahan nyo sa Mindiola yan. Pangunahan nyo sa Karsada yan. Hindi po ba? At araw-arawin nyo kapatid nyo,
baka maniwala pa taong bayan sa inyo. Di ba? Na maiayos ng bansa, pangunahan nyo. Dahil mag-aapat na taon na, walang nahita ang Pilipino kung hindi politika at korupsyon. Hindi po ba? Dahil mismo rin yata kayo, Senadora Amy Marcos, ay wala rin kayong pagmamahal sa Pilipino at sa taong bayan. At sa bayan. Dahil alam nyo, ang inyong administrasyon at ang administrasyon ng inyong kapatid ay wala pong malasakit. Hindi po ba? Wala ng tapang, wala pang malasakit. At ang sinamahan ng inyong mga kapatid, halos nagpahirap sa bayan, di umano. Alam naman po natin kung sino ang sinamahan ng inyong kapatid. Alam nyo po yan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, si Senadora Amy Marcos. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Tatay Nick na Canada, Gay at Siena, Ani Jo, ako si Pilam, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona na Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershey ng Canada at Kingston ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. Muli po, tis-tis po muna tayo. Bye-bye!